When we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Dati po, akala natin matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin matutumbok na. Eh may bagong issue. We are inundated. Binabaha tayo ng issue at sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. Icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number one, wala na pong balita ang Maharlika Discarded Fund. Wala pong balita ngayon at parang kinalimutan natin na ang authorized recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila 60 billion lang nakuha, pero ngayon even the Secretary of Health does not know saan napunta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw. Ang pangatlo, hindi nila inaamin, pero ito ay public knowledge, 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. Magandang umaga po, ako po si Atty. Jimmy Bondoc. Ako po ay isa sa mga officers ng PDP. This is a People's Congress at maraming nagugulumihanan sa katagaan na yan, no? Hindi po ito, linawin na po natin, hindi po ito isang panawagan para mag-aklas o gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. And the question is this: what will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is this, the nature of this quick na pagsampa ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito parte lang namin, kundi ito po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating boses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga revelation. Puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress, puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin matutumbok na. Eh may bagong issue. We are inundated. Binabaha tayo ng issue at sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto nyo gawin? Because the PDP is willing to facilitate. Hindi yan. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. So I will stay brief. I will KISS. Okay, thank you very much. Next, To please. deference to our birthday boy. Thank you. Happy Thank you. birthday, sir. Thank you, sir. Kasama ko po dito ngayon, ako pala si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko rin po na magsasalita maya-maya after kay Atty. Jimmy Bondoc ay si Brother Grico Belhica at si Mayor Mike Rama ng Cebu City at si Atty. Israelito Toriono. I will go brief, no, mga kababayan. Rinding-rindi na po ang sambayanang Pilipino. Ang mga mamamayan ay naggagalit at naghahanap ng pamamaraan kung papaano po sila magkaroon ng oportunidad na sila'y makapanindigan at makapagpapahayag. Malinaw po ang problema ng punot dulo, ang punong kriminal
na inaakusa po ng sambayanang Pilipino ay si Marcos at si Romualdez. Ano pa man po ang investigasyon na gagawin sa Senate Blue Ribbon Committee, makailang ulit na magpapalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee at pati na ang cover-up Sarsuela doon po sa, thank you Attorney Jimmy Bundok, doon po sa House of Representatives na pinamumunuan ng ex-komunista na si Terry Ridon na nai-involve sa maraming kaso ng korupsyon at sinipa din ng Communist Party of the Philippines at ni Pangulong Duterte, wala pong patutunguhan ito kung hindi matutumbok ang tamang punot dulo ng pinakakriminal na tinatawag nating monumental restoration of plunder and corruption. At walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Icing in the cake lang po kung ang pag-uusapan ng flood control projects kung ikukumpara sa pattern of systematic restoration of plunder. Number one, wala na pong balita ang Maharlika Discarded Fund. 500 billion pesos, 50 billion galing sa Land Bank, 125 billion or 75 billion galing sa Development Bank of the Philippines, and no less than the International Monetary Fund. And ang nagsasabi na ibalik yan sapagkat yan ay para sa suporta ng mga maliliit na sektor ng lipunang Pilipino. Hindi na ibabalik. Wala pong balita ngayon at parang kinalimutan natin na ang authorized si Recto at si Marcos upang kulimbatin ang PhilHealth. Ang sinasabi nila 60 billion lang nakuha, pero ngayon even the Secretary of Health does not know saan napunta ang 89.5 billion sa PhilHealth. Yan ay lantarang pagnanakaw na ipinatupad nila Marcos at nila Recto at ng kanyang gabinete. Bakit natin hindi yan bubuksan? Hindi lamang ang flood control project. Ang pangatlo, hindi nila inaamin, pero ito ay public knowledge, 25 kilograms of gold reserve. 25,000 kilograms of gold reserve amounting to 129 billion pesos. No report, no transparent update about this. So malinaw po na ang monumental restoration of plunder and corruption, ang arkitekto at punot dulo sa kriminal na pananagutan ay si Marcos at si Romualdez. He cannot feign innocence. At ang malungkot nito, nadadala sa PR gimmick ni Marcos. Paiyak-iyak, pailing-iling, paikot-ikot, paimbestiga-imbestiga, at pag hindi ko kaya yung gumanon. Sabi ni Tony Topacio, these are all gimmick. And even ang kodita sa Senado kahapon with Sandro Marcos in the vicinity of the Senate is an indicator na gusto ni Marcos at nila Romualdez i-recapture, gawin nilang tamed and controlled ang Senado, not just because about the cover-up and the exoneration of Marcos, but strategically and long term, nakikita ng taong bayan ang kanilang direksyon ay tanggalin si Sara Duterte kung hindi ngayong taon, next year, by virtue of another impeachment proceedings na gusto nilang gawin. With the Senate right now, at the hands of Tito Soto and the rest, kulang na lang sila ng isa para magkaroon ng 16 number of conviction against Sara Duterte. Everything can happen right now. At isisisi nila ito sa mga Duterte ang lahat. Kaya po ang taong bayan pagod na sa ganitong uri ng diskarte. Papanagutin at ipapanawagan ng sambayanang Pilipino sa darating na People's Congress in the days to come ang paghahatol at paghuhukom sa huling badda at huling daloy ng kasaysayan, taong bayan po ang hahatol sa kanila. Well said, well said. I will pass now on Yes, to please. Secretary Greco Pili. Greco, please.